Kamustahin naman natin ang sitwasyon at tulong ng pamahalaan sa Region 4A dahil pa rin sa pananalasa ng habagat. Kasama si Sir Rayan Derek Marquez, tagapagsalita at DRRM Division Chief ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Sir Rayan, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, lahat ng makikinig. Sir, ano na po ang update sa sitwasyon sa mga probinsya at lalawigan sa Calabarzon mula sa epekto po nitong habagat? May mga lugar pa din po bang mga lubog pa sa baha? Karamihan po, para 105 flooding incidents natin sa Calabarzon ay nag-subside na. Meron lang po tayong pailan-ilan ng mga areas katulad ng San Mateo, Rizal, Cavite, saka Binyan, San Pedro, Laguna at Taysan sa Batangas na may kaunti pa rin pong pagbaha. Okay. Sir, may verified figures na po ba tayo sa bilang po ng mga nasawi, nasaktan at nawawala dahil nga po sa epekto nitong habagat? Ano pong detalye dito? May total po tayong 11 na casualties. 7 po dito yung nasawi, 2 po yung injured at 2 yung missing. Ito ay still for validation and verification pa po ng ating MDM cluster. Sir, meron pa po bang mga lugar sa Calabarzon na hindi pa rin naaabot o nahihirapang maabot ng responders dahil sa pagbaha? Ano yung ginagawa ng OCD Region 4 para masigurong makarating yung tulong at serbisyo sa mga ito? Base po sa report natin at saka sa nagdaan na sama ng panahon, wala naman po tayong naging isolated na mga areas. Ang Office of Civil Defense Calabarzon, katulong po yung Regional Disaster Risk Document Management Council, ay nag-preposition na po ng mga response unit sa mga iba't ibang area all over Calabarzon para mas mabilis po yung pag-responde namin in case na kailangan ng assistance ng mga local government units. Sir, sa usapin naman ng flood control at clearing operations, kamusta po ang mga operasyon ninyo at maging ang pakikipag-ugnayan po ng OCD sa mga local government units at iba pang mga ahensya para mapabilis nga po itong pamamahagi ng assistance? Kami po ay naka-coordinate sa lahat ng mga local government units, pati po sa mga probinsya, at nagkaroon na po ng assistance to the families at nakabuuan po ng 54,664,237. Ito po yung kabuuan ng humanitarian assistance and disaster response assistance para sa ating mga kababayan. At tuloy-tuloy po yung aming pakipag-ugnayan at kung may mga kailangan po yung mga local government units ay agaran naman pong maipabatid sa amin sa Office of Civil Defense at yun naman po ay aming tinutulungan. Okay. Sir Rayan, kumpirmahin ko lang po yung nabanggit nyo kanina, meron pa po kayong 2 missing. Ano po yung challenges natin dito sa search and rescue operation dito po sa 2 nawawala? Opo. Yung sama po ng panahon, kasi sa dagat po yung isang nawawala. So kinakailangan po na at least meron tayong mga rescuer na kaya yung magupit ng lakas mo sa dagat. So, hindi po tayo nakapag-field kagad ng mga dahil mukhang mapanganib po dun sa ating mga rescuers. At hingin na rin po kami ng latest update po sa naitalang pinsala sa infrastruktura tulad po sa mga kalsada at tulay at ano po ang prioridad ng mga lugar sa ngayon? Opo. Sa ngayon po, ang total damage po na naitala, ito po ay still partial and unofficial, almost 537 million na po ang total infrastructure damage. At sa agriculture naman po, umabot po ng 2,590,446 pesos yung naging pinsala. Sa kabuuan po, nagkaroon na po ng paglalagay ng state of calamity sa probinsya ng Cavite, Imus City, at Rodriguez Rizal po. Sir, sa ngayon po ba ay masasabing nasa recovery stage na po itong Calabarzon mula sa habagat at mga nagdaang bagyo? Sa ngayon po, meron pa rin po tayong mga nakataas na rainfall warning. Katulad po sa Cavite, naka-yellow rainfall warning pa rin po tayo. Sa Batangas, yellow warning level at saka sa Batangas. Light to moderate range naman po sa Rizal and Quezon at sa Batangas. Sir, ano po ang contingency measures ninyo sakaling lumala pa ang buhos ng ulan? Sa ngayon po, na may abiso na po kami sa mga local government units na in case po magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-ulan at magiging apektado yung local government units ay magkaroon po ng preemptive evacuation papunta po sa mga safer areas
at sa mga evacuation center nila. So naglabas na po kami ng direktiba sa mga local government units. Tulong po yung nilabas ng MDB na listahan ng mga barangay na highly susceptible at saka may mga moderately na kailangan po na lumikas na magkaroon po ng tuloy-tuloy na pagulan. Okay. Kumustahin din namin, sir, yung linya ng kuryente, ng tubig at maging linya po ng komunikasyon dyan po sa inyong rehiyon. So po, wala naman pong naging pagkawala ng linya ng komunikasyon. Ang ating pong mga korte sa buong Calabarzon ay hindi naman po nagtara at pati po yung ating mga seaports. Tuloy-tuloy naman po yung kanilang operasyon. Okay. Okay, sir, mensahe at paalala niyo na lang po sa mga kababayan natin sa Calabarzon Region na apektado nitong habagat. Opo. Patuloy po yung ating pag-monitor sa latest na mga issuances regarding sa weather updates. At the same time, dun sa pag-alam kung saan po yung ating mga safe areas. Once po na nagkaroon na ng abiso ang ating mga local government units na lumisan o magkaroon ng evacuation, tumugon po tayo at huwag mag-atubili na sumunod. Kung tayo naman po ay nasa evacuation center, bago po tayo bumalik sa ating mga bahay, ay tulogin po muna natin na mayroon ding abiso galing po sa ating mga local BRM offices. At pag uwi naman po sa ating bahay, tulogin po natin na yung ating mga bahay ay secure. Ibig sabihin po, kung walang mga nabasang appliances, may mga areas po na kailangan pong punhin ay kailangan pong nilang gawin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Rayan Derrick Marquez, tagapagsalita at DRRM Division Chief ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Thank you, sir.